Chair, Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, Chief dapat Intel. pinintindi nyo kasi ni Tulpo na ang may hawak ng warrant, yung warrant Wala officer. naman Sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao. Kailangan magpakilala muna. Kung sakali ang sabi nga raw nila, baka meron pang masamang mangyari doon. Kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun dapat mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation nakabonet. Kaya nga po, Attorney Bernardo, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Kahit rin po makikasing dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun na nakaplano pa rin yun na meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. So in short, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, meron talagang infraction doon, meron talagang mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Offhand po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsaserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po ron sa Supreme Court Kahit na covert resolution, operation, ano yung sinasabi nito? hindi rin po kasi ang narinig ko nung nakaraang meeting magsaserve sila ng warrant dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila maisaserve na walang body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling.
it's better na pakinggan natin kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron silang hawak na warrant. Sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve niyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, na lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin na ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi nadudulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po PD. ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-serve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant. Dala po namin, Your Bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, Chief dapat Intel. pinintindi nyo kasi ni Turtolpo na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, Di- intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman magsusurveillance na ka-uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one. Mahirap yung ako. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin,
Porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang naman. I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o mahirap na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize, para sa inyo nakakilala sa akin, if you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto niyo. Anong warfare gusto nyong ilalaban sa akin. Hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Pero kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay Vicente. Doon sa okay. Proceed muna tayo sa Ano? Ay, sorry.
Your Honor, I would like to recognize the presence of Senator Robin Hood Padilla. Your Honor, thank you for coming over. Salamat for coming. We proceed to Camilon case. Major De Castro, andito ba? Yung driver mo na si Pagpantay. Popuin yan dito. Ikaw, PD, pwede ka na umalis dyan. Colonel De Castro, Major De Castro. Mag-out muna kayo. Kayong dalawa. Please raise your right hand, sirs. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, Your Honor. Thank you very much. Please take your seat. Major De Castro. May kaso ka nang na-file sa'yo? Yes, Your Honor. Anong kaso? Kidnapping and serious illegal detention po, sir. For the record, girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No, No, sir. hindi mo girlfriend yun. Hindi po, sir. Under oath ka ba? Ayaw ko mag-contempt ng tao dito. Tapos baka mamaya i-contempt kita. Under oath, sir. Under oath. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend? Girlfriend po na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Opo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po dun sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano palang relasyon ninyo? Again, you're under oath, ha? Yes, sir. Under oath ka, iho. Yes, sir. Wala Oh. po, sir. Hindi po kami magkarelasyon, sir. Bakit sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, sir. Tapos nawala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yun, sir, sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sinasabi na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala kami relasyon, sir. O wala na silang relasyon. Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may Anak ng baka. may mga affidavit sila, sir, na hindi nila alam kung sinong boyfriend. Ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yun lang, Your Honor.
NBI, na-establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP. Jack Malinaw. Yes, sir. Based on the statements given by the witnesses, sir, may relationship si... May relationship. Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko. No, Your Honor. Ha? Hindi po, sir. Anak ng tinawag. Anong basis nyo NBI na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni Catherine Camilon in the person of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor of Basista, Pangasinan. So you are an investigator, Yes, criminal investigator ka ng NBI. yes, Your Honor. Yes, Do Mr. you Chair. believe na girlfriend niya based on the affidavits na nakuha nyo? Affidavits Aside are- from the affidavits, we have photographs of Major De Castro and Camilon displaying affection. Mr. Chair. Jack Malinaw. The same thing, sir. We also have the statements and supplemental statements of Miss Vanessa Baracchio, and also the screenshots of the pictures of the two individual displaying affection, Your Honor. You show cause why I don't cite you in contempt before this hearing, before this committee. De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala Yun po lang. kaming... Totoo lang sinasabi mo. Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend. Hindi mo siya girlfriend. Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kayong Wala. relasyon. Wala po. I am not satisfied with your explanation. Ginoong Tagapangulo, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. I so move, Mr. For lying. Chairman. Opo. Or lying before this committee. There's a motion to cite in contempt Police Major Alan De Castro for lying before this committee, for not telling the truth. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Kumsik, you take usa. You take physical custody of this Major De Castro. Magbantay. Yes po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso na ito? Wala po, Your Honor. Kung bakit nandito ka, kung wala kang papel? Sinampinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinampinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano ka niya? Actually, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Magbantay? Sa ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, hindi ito nakasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDJ, the PNP. Yeah, malinaw. Si DJ. Sir, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, nang isinakay from a red CRV into from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir. Nung dalawang witnesses namin, tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa dito? Umalis na kayo dito. And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, meron siyang tattoo sa dalawang binti niya, sir.
Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May by the tato two- ka? Meron po, Your Honor. Meron. Meron po. Confirm yung sinabi ng witness. Hindi po, Your Honor. Pero inaamin mo na driver ka ng pamilya ni Yes po. De Castro. Yes po, Your Honor. Ang dinay mo is hindi ka driver niya. Yes po. So, he is a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya. Ang sa father and mother lang po niya ako nagda-drive, Your Honor. Father and mother. Kung mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private na lakad po, for example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag, sa ganun lang po, Your Honor. So, nagda-drive ka rin sa kanya. Opo, Your Honor. Yes, go ahead, Senator Robin. Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Kayo po ba ni Mr. De Castro, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ganun po ba ang ano nyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, Your Honor. Hindi nyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. Kasi yung driver ko maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun. Ikaw Kayo, wala pong ganon. Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, Your Honor, sa... Hindi niyo po nakita kailanman yung pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala? Hindi niyo po nakita? Hindi niyo po nakilala? Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon? Wala po. Pero alam niyo po yung kasong ito? Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko, nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po ba ang CIDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG? Nito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. Nung pahuli po, nung nasampahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ang parents ko. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayo nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng salisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sentensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo? Your Honor, kasi po, nasa piskalya na po ang kaso namin at ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya mawalang galang na po, mataas po ang tingin ko po sa inyo. So, sagado na lang po ako magsasalita. Hindi, okay lang naman po yun. Karapatan niyo po yun. Opo. Nagsasalita ka nga ngayon dito eh. Yung pinapakinggan ka nga namin eh. Nagsasalita ka eh. Opo. Ang lahat po dito ay may boses. Wag po kayong mag-alala. At kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming komite. Kaya gusto din po namin, kung ano lang naman po yung gusto ninyong ilahad. At kasi kami din po, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa inyo? Pwede po kayong humingi sa amin ng pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay kung sino yung taong maliit,
yun ang napapahamak. Kasi laging pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong fall guy. Kawawa naman. Kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng pribado, handa po kaming makinig sa inyo. At tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, wag naman sanang umabot na kayo ang aming tiga-paamin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan ho eh. Kawawa lagi. Sana po, magkaroon po kayo ng lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, Senior Jeffrey. Yun lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood.